Kasi po, ang rule po ng CIC, sa cycle, sa isang cycle po, ibig sabihin, sa isang buwan, kung ano man po mangyari doon, dapat yun i-report sa CIC. No, i-submit po kung ano man po yung nangyari. For example, hindi kayo nakabayad, dapat yun na i-submit sa kanila. Kung nakabayad naman kayo, dapat yun nakasubmit din po sa CIC. Ganun po ang rule ng CIC. No, kailangan laging updated yan buwan-buwan. Hindi po pwedeng lumiban. No? Kaya mahigpit to si CIC yan, lalo pagka-submitting entity kayo. May nagtanong sa akin, paano po yung kagaya ni wala akong utang sa kanila, pero tawag ng tawag sila na magbayad daw ako. Yun pala, nung nagka-problema system nila, hindi po nila binura utang ko nung February. At hanggang ngayon, andun pa rin sa balanse ang utang ko nung February. Samantalang yon ang last payment ko ay February at hindi na ako umutang ulit. At ngayon, sabi nila, i-report daw ako sa CIC. Samantalang wala naman akong utang. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, bitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Ito po ang mahirap sa mga ganitong klaseng pagpapautang na lalo is nakarely sa technology. Kagaya ho nito, mga online lending apps, no? Kasi pagka yan, ang technology kasi system yan eh. Okay? So, may mga glitches yan, may mga system error. Ngayon, masakit dyan, pag natapat na kayo nagbayad, nagkaroon ng glitch o nagkaroon ng error, definitely kayo maapektuhan yung account ninyo. No? So, ganito po ang gawin ninyo, no? Pero bago natin unahin yun, ito kasing OLA ninyo, ever since naman ito noon pa, kasi isa ito sa nag-umpisa ng online lending apps. Maayos naman siya kausap, no? It's just that natapat kayo lang siguro dun sa system glitch or sa system error. So ang gawin niyo po ganito. Hanapin niyo po yung yung sa SEC. Kasi sa SEC po meron tayong complaints handling mechanism. Okay. Inilagay ko na po yung link dyan po sa aking description box. I-click nyo po siya. Ang hanapin nyo po is yung complaints handling mechanism. Okay. Hanapin nyo po yung pangalan ng OLA doon. Hanapin nyo po yung contact. Nandun po yung contact number and even po yung email address. Okay. I-email nyo po siya. Pag nakuha nyo ng email address, i-email nyo po siya, no? Ilahad nyo po, no, yung nangyari during the time ng February na nagbayad kayo ganitong oras, tapos i-scan nyo po, no, or i-attach nyo yung proof of payment po ninyo, kasi kailangan po yan ma-reconcile nung di ko alam kung anong departamento may hawak sa kanila doon, kung sa accounting nila o sa payments sa department nila. So kailangan yun ma-reconcile yun para mag-close po yung account ninyo. Okay, kasi kung talagang yan nasa system pa nila, yung mga ahente nila, walang ibang gagawin talaga yan kundi tawagan kayo ng tawagan. Kasi hindi naman nila alam na nagkaroon pala ng problema dun sa sa payment ninyo, na nagkaroon lang ng glitch sa system. Kaya hindi na-post yung payment. Okay, wala akong alam ang mga ahente ron, no? Sa pagkakaalam ko po, kasi sa amin ganun eh. Iba-iba kasi ng function yan. Yung IT iba function yan, iba function ng collector, iba function ng verification, iba function ng HR, lahat yan, pati accounting, pati post, iba-iba ang yan, function yan. So, wala idea yung maniningil o yung ahente doon sa nangyari po na yun kung hindi nila alam na nagkaroon ng system glitch. Okay? So, ganun po ang gawin po ninyo. Pumunta kayo doon sa sa complaints handling mechanism, sa SEC. Nandiyan po sa description box ko, i-click po nyo siya, hanapin nyo po yung pangalan ng OLA, nandun po yung email address, i-email nyo po. Okay, ilagay nyo po doon yung yung salaysay po ninyo kung ano yung nangyari, tapos i-attach nyo po yung proof of payment. Okay, isa po yun. Ha? Pangalawa po, pwede naman kayong tawag dito, dispute. Okay. Nalilito na ako. Pwede ko kayong mag-dispute sa CIC. Okay? Doon po sa kanilang website, meron po doon online dispute
service ba yon? O tama, online dispute service. Okay, i-click nyo po yon, no? Para po, mailahad nyo sa CIC na bayad na kayo kanyo, no? At ito yung proof of payment. Meron silang form kayong i-fill out, no? Para po nila doon yung concern ninyo doon sa lending na concern. Sila ho ang mag-aano nun, no? Pero sabi ko nga sa inyo, unang gawin po ninyo, email nyo muna yung OLA ninyo, i-attach nyo rin yung proof of payment, and then gumawa ho kayo ng dispute sa CIC. Kasi po, kung sa record po nitong OLA ninyo, hindi talaga kayo bayad, definitely yan, magre-reflect po yan sa CIC. Kasi po, ang rule po ng CIC, sa isang cycle po, ibig sabihin, sa isang buwan, kung ano man po mangyari doon, dapat yun i-report sa CIC. No, i-submit po kung ano man po yung nangyari. For example, hindi kayo nakabayad, dapat yun na-submit sa kanila. Kung nakabayad naman kayo, dapat yun nakasubmit din po sa CIC. Ganun po ang rule ng CIC. No, kailangan laging updated yan buwan-buwan. Hindi po pwedeng lumiban. No? Kaya mahigpit po si CIC yan, lalo pagka submitting entity kayo. Okay, ngayon po, kung talagang may problema nga sa system ng yung OLA ninyo, talagang lalabas po niyan, meron nga kayong nahiram pa o meron pang natitira kayong utang, magre-reflect po talaga yun dun sa basic information ninyo sa CIC. So, ang pinakamaganda po na gawin niyo po doon is, i-click niyo, punta ko kayo doon sa website ng CIC, tapos nyo po yung nila, online dispute service. Okay, meron hong proseso yon. Kumbaga, may form kayo na i-fill out. Tapos, kung i-attach nyo na rin yung proof of payment. Para ho sila naman, si CIC naman, sila naman po ang mag-flag or makikipag-uusap dun sa lending po ninyo. No? Para at least, dalawa ho yung ginawa ninyo. Una, nakipag-communicate kayo diretso dun sa OLA ninyo. Pangalawa po, dinispute ninyo yung concern ninyo dun sa credit record po ninyo sa CIC para i-flag ni CIC itong OLA ninyo at para makorek po. Kasi pag hindi po nakorek yan at kayo po manghihiram sa bangko, sa lending at financing, makikita po nila yun. So hindi kayo baka mamaya kasi masyadong mitikuloso yung mga mahiraman po ninyo, makita na meron kayong pang existing, tapos past due pa, baka hindi ho kayo mapahiram. Kaya importante ho na malinis po muna yon. No, or di kaya baka mamaya ho kasi mag-apply kayo sa iba ng kumpanya at yung kumpanya na mapasukan po ninyo or ina-applyan po ninyo is nag-check po sa CIC, makita po na meron kayong unpaid debt, yan po, baka po hindi rin kayo makonsider. So importante ho kasi yan, no? Ito ho kasi hindi naiintindihan ng iba na minawalang bahala po yung nahiram po nila. Kung yan po is submitting entity, talaga ho makikita at makikita. Okay? Nga ho pala, meron ho kasi akong nabasang comment, no? Na bakit daw po pati yung mga abusadong online lending apps nakakapag-submit, no? Ito lang ho yan kasi ang CIC ho kasi na-create yan kasi batas yan, yung KISA. Okay? KISA is Credit Information System Act, no? So hindi para po kaya ho nagkaroon ng CIC. Ngayon pag sinabi yung batas, ibig sabihin po required po dapat lahat yung mga lending, financing at bangko na mag-submit po ng basic information sa CIC. Okay, kasi po kaya po siya tinatag para po maging maayos po yung yung larangan po ng pagpapautang. Hindi po yung kagaya ng nangyayari ngayon, kagulo-gulo, di po ba? Ngayon po, syempre, itong mga online, kailangan, kumbaga, kung required siya, kailangan siya mag-submit. Ngayon, nangyayari po kasi sa ngayon, hindi pa ho lahat kasi nagsasubmit talaga. Merong nagre-report, pero hindi. Kaya lang nataon siguro na yung OLA na nahiraman po ninyo is nagsasubmit po sa CIC. Ang masakit lang ho kasi doon, kung itong abusadong online lending apps na ito is submitting entity na at hindi pa tama yung ginagawa na na paniningil, yun ho ang sinasabi kong doble bukol.
no? Pero ang ano kasi dito, dapat, ang nagche-check po kasi niyan dapat, is si SEC. No, kasi dapat 'yan Kasi si SEC po nagre-regulate sa mga lending tsaka financing eh. So dapat po talaga na-check maigi. Kaya alam ko sa dami ho ng lending at financing medyo talagang alam niyo na mahihirapan ho talaga, no? I hope lang po na maayos po ni SEC to kasi may departamento na po nag-handle diyan, no, yung sa mga lending mga online lending. May departamento na ho talaga yan. Yun ho ang pagkakaalam ko, ha. So ginagawan po naman talaga ng aksyon ng SEC. Kaya lang ako, sabi nga sa inyo, masyado hong marami ang mga lending at financing. So hindi ho ganun-ganun lang na porket ginawa na nga ng departamentong sarili, maayos na rin bigla. Hindi ho, may yan. Siyempre, mayroong pagdadaan ng proseso eh. At lahat naman ho ng bagay may proseso, kaya hindi ho po pwedeng madalian. Nakita niyo ho nangyayari pagka madalian, di ba? Nagiging perwisyo. Kagaya ho nangyayari sa mga abusadong online lending apps. Mabilis ho magpautang. Nakita niyo ho nagiging dulot, di ba? Sakit ng ulo. Kaya nga ho hayaan ho natin muna, no? Ginagawa naman ho ng aksyon ng CIC ng SEC, no? So, wag niyo hong sisihin ng CIC. Okay? Kasi ang CIC lang ho 'yan. Sila lang ho ang nangangalaga dun sa mga basic information na isinasubmit po ng mga nagsasubmit sa lending, financing at bangko. So, hindi ho kasalanan ng CIC 'yon, okay? At ang kailangan ho kasing magsupil is si SEC. Ginagawa naman ho. Kaya lang nga, sabi sa inyo, may sinusunod ho kasi proses. Hindi naman ho po pwedeng nang haras yung isang lending tatawagi, papalo. Hindi ganun yun eh. May proseso ho kasi yan. Hindi ho po pwede na nang haras sila, tatanggalin agad ng hindi ho ganun. May pinagdadaanan ng proseso yan. Kaya lang nga ho, syempre, sa dami nga, ulitin ko, sa dami, hindi ho kaagad-agad ma-actionan yan. Hindi naman ho ganun karami ang empleyado ng SEC. So, I hope lang po, ako, sana nga ho, kasi ako gusto ko rin maayos yan, no? Mapagtuunan talaga lang ng pansin ng SEC yung lumalaking problema dito sa mga abusadong online lending apps na to. Para po, kahit papaano po, mawala na. Kung di man mawala mamitigate man lang yung mga perwisyo at harassment na ginagawa itong mga abusadong online lending apps na ito. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta, panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.